Sinasalaysay ng pelikulang Sheeta Just a Substitute ang buhay ni Enis Butu, isang mahirap na babaeng nakatira sa madilim na bahay. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng malaking kayamanan at nagpa siyang magpanggap bilang mayamang ginang na si Titidu. Gayunpaman, ang bagong buhay ni Butu ay hindi naging tahimik nang matuklasan niyang nahulog siya sa isang labanan ng kapangyarihan at intriga ng pamilya ni Titidu. Ang unang eksena ng pelikula ay naganap sa buro ni Datanha, ang pinakamayamang bilyonaryo sa Titide. Dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Giti, kasama ang maraming bodyguard. Pinalibutan at hinawakan ang mga gwardyang nagbabantay sa lugar. Kumpiyansa siyang pumasok upang magbigay-pugay sa kanyang kuya at pagkatapos ay lumabas upang aliwin ang kanyang bayaw. Kung pumanaw na si Li Qinghe, hindi na siya konektado sa pamilya Li. Kaya kunin mo na ang pera at magsimula ng payapang buhay sa piling ng isang mabuting tao. Ngunit hindi natakot si Chen Jingru at sinabing panatilihin na lamang ng kabilang panig ang pera para sa kanilang pagretiro. Hindi pa siguradong magkakaroon ng pwesto si Li Zihi sa pamilya Li sa hinaharap. Pinatawag niya ang kanyang bodyguard para kalagkarin ang babaeng ito palabas. Biglang inilabas ni Jingru ang isang kwintas bilang pang-uyam na labis na ikinagalit ni Xianghe. Sa sandaling ito, dumating si Zhao Qizi, ang inampong anak ng magnet ng Xincheng. Bilang tagapagpatupad ng testamento ni Chairman Li, humiling siyang ipahayag ang nilalaman ng testamento. Ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ni Li Qinghe ay mamanahin ng kanyang tanging anak, si Li Ziyu. Pagkasabi pa lang nito, agad na nag-react si Xianghe. Nagkasakit ba at nabaliw ang kanyang kapatid? Pero malinaw na matagal nang nawawala si Li Ziyu, 15 taon na ang nakakaraan. Hindi na nga alam kung buhay pa ba o patay na. Biglang may lumabas na magandang babae at iyon ay si Li Ziyu, ang tanging anak na babae ng magnate ng Xincheng. Pumasok siya at binati ang lahat na ikinagulat nila kung bakit buhay pa si Li Ziyu. Sinabi niya sa kanyang ina na ngayon palang magsisimula ang laro. Isang araw bago noon, nagdiriwang ng kaarawan ng kanyang kaibigan ang bida nang bigla namang tumawag si Anlu at sinisingil siya sa utang. Maya-maya, lumabas si Wu Baohui para tumawag at biglang lumapit ang dalawang guon at itinulak siya para makolekta ang pera. Sa kabutihang palad, may paparating na sasakyan mula sa malayo at iniligtas si Baohui. Nakita ng bida ang silweta ng isang lalaking lumalapit, ngunit hindi ito nagsalita at binuhat siya pabalik sa kanyang silid. Gulat na tumingin sa paligid si Baohui at biglang napansin ang larawan sa dingding na kamukhang kamukha niya. Sinabi ng bida na ang taong iyon ay si Li Ziyu, ang tanging anak na babae ng tagapangulo ng Qinghe Group. Upang maprotektahan, hindi kailanman isinapubliko ng pamilya Li ang tungkol sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas, biglang nawala si Ziyu at hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang kanyang kinaroroonan. Kinuha ni Qizi ang bank card at nagbigay ng kahilingan sa kabilang panig. Kung pumayag si Baohui na magpanggap bilang si Ziyu para dumalo sa burol, tutulungan niya itong bayaran ang lahat ng utang nito at makakuha ng buhay na matagal na niyang pinapangarap. Ito rin ang pinakasimpleng paraan para makagawa ng pagbabago sa buhay ang bida. Maya-maya, masayang pumunta ang bida para pumili ng magagandang gamit. Ang bida naman ay nakaupo lang habang nagkukwento tungkol sa Qinghe Group sa kabilang panig. Pagkatapos, tumawag si Qizi para mag-make up kay Baohui. Pagkaraan ng ilang sandali nang maging si Ziyu na ang bida, nagulat ang amo at napatulala sa ganda nito. Pakiramdam niya may kulang pa kaya pinaupo niya ito at siya na mismo ang nagsuot ng kwintas at nagpahid ng matinding pulang lipstick sa labi nito. Sa ganitong paraan, magiging kamukha na niya ito at mula ngayon si Baohui ay magiging si Ziyu na. Samantala, hindi makapaniwala ang dalawang mag-asawa kung paanong nabuhay ang anak ng pamilya Li. Tiwalang kinuha ni Jingru ang isang toothbrush para sumailalim sa pagsusuri kung si Ziyu nga iyon at i-anunsyo nila ito sa pulong ng lupon ng mga direktor. Kinabukasan, tiwalang dumalo ang bida at ang lalaking bida sa meeting na nagtanong sa mga shareholder kung siya nga ba ang matagal nang nawawalang anak na babae ng tagapangulo. Ang lahat ay seryoso at seryosong nakaupo sa pagpupulong. Ngunit si Baohui lang ang nakapansin sa mamahaling prutas sa mesa. Kaya patuloy siyang naghanap ng paraan para kumain ng marami at tingnan kung masarap ba ito. Biglang pumasok si Chairman Chen at nagtanong kung bakit inayos ng maaga ang meeting at walang nagsabi sa kanya. Baka natatakot silang maabala siya o baka nag-aalala silang malantad ang huwad na pagkatao ng ginang na ito. Lahat ay nagulat at hindi makapaniwala at pagkatapos ay biglang pumasok si Li Zihi na may dalang ebidensya. Hawak ni Jingru ang resulta ng pagsusuri na kakakuha pa lang at hindi pa nabubuksan. Bubuksan niya ang appraisal report na ito sa harap ng lahat. Labis na nag-aalala ang bida ngunit hindi siya makapagsalita. Ang amo, si Qizi, ay kalmado mula pa sa simula at tumayo para hilingin sa kabilang panig na huminto. Ang namayapang tagapangulo ay laging nakadarama ng pagkakasala sa kanyang panganay na anak kaya nilikha niya ang testamentong ito. Ngayon, nag-iinay si Chairman Chen sa ganitong paraan. Gusto ba niyang suwayin ang tagapangulo sa harap ng lahat? Wala nang nagawa ang ginang kundi hamunin si Qizi sa isang tayaan sa harap ng lahat. Kung totoo na magkadugo ang resulta, kusang aalis si Chairman Chen sa Board of Directors at gagawin din niya ang kabaliktaran. Nakita ni Xianghe na tila nag-aalangan ang lalaking bida, kaya gusto rin niyang sumali sa tayaan kasama si Chairman Chen. Pagkatapos marinig ang pagtanggap sa tayaan, kinuha ng ginang ang papel at ipinakita sa lahat. Tunay nang magkadugo sila, kaya tiyak na kailangang umalis ang dalawang tao mula sa Board of Directors. Tiwalang tumayo ang bida at nagtanong kung bakit hindi naniniwala
pinaniwala ang kanyang ina na siya ang anak na babae ng tagapangulo. Umalis ang bida at ang lalaking bida na hindi nakalimutan ipaalala sa kanila na kailangan nilang panindigan ang kanilang tayaan. Masayang sumama si Bao Hui sa kanya palabas. Halos namutla siya kanina sa takot nang makita ang tingin ng dalawang taong iyon na para bang gustong lamunin ang bida. Sa kabutihang palad, nalaman na nila ito at nagsanay na kaya siguradong mananalo sila sa larong ito. Nakuha na ni Chairman Chen ang impormasyon at mga larawan ng bida bago pa man ito. Ang nakakaintriga ay simula nang lumabas si Li Ziyu, tuluyang nawala si Wu Baohui. Noong gabing iyon, tumawag siya sa bahay para kamustahin ang kanyang kapatid. Sinabi ni Baoding na may naglagay ng malaking halaga para bilhin ang painting niya, ngunit kaibigan daw ito ni Baohui ang bumili. Biglang lumabas si Jingru sa bahay ni Baoding at nagpakilalang bagong kaibigan ng bida. Gusto niya itong umuwi ngayon para mag-reminisce. Nag-alala si Baohui sa kaligtasan ng kanyang kapatid kaya agad siyang umalis. Biglang lumitaw ang lalaking bida at binalaan ang kabilang panig na manatili na lang sa loob ng bahay sa loob ng ilang araw at huwag umalis. Tiyak na hindi papayag ang grupo ni Chen Jingru at kung may problema, sabihin lang sa kanya. Nag-aalangan ang bida kung sasabihin ba niya ito at kung mapagkakatiwalaan ba si Kisi. Maya-maya, pagkatapos maligo, nais ng amo na si Zhao na maghanda ng pagkain ng maalala niya na gusto nitong magdaos ng celebration party ngayong gabi. Kumatok siya para tawagin si Baohui, ngunit walang tugon. Biglang naalala ng lalaking bida na may kakaibang seryosong bagay na nangyari kanina, kaya dali-dali siyang sumugod sa silid at totoo ngang walang tao. Umuwi na ang bida, ngunit pagdaan pa lang niya sa pinto, biglang may sumunggab at kinidnap si Baohui gamit ang isang nakabalabal na sako. Madaling nahimatay at isinilid siya sa likod ng truck. Sakto namang dumating ang lalaking bida at nakita ang isang kahina-hinalang tao. Tumakbo siya at nakita ang sapatos na nalaglag ni Baohui, kaya bumalik siya sa kanyang sasakyan at hinabol sila. Nakatanggap ng tawag ang kidnapper at lumabas na siksiyang ang utak sa likod nito. Gusto niyang dalhin ng lalaki ang bida sa bundok at ihulog sa bangin para hindi na niya ito makita kailanman. Hindi na tumigil sa pagtawag si Kizech at patuloy pa rin na sinundan ang truck. Nang magising ang bidang babae, nag-aalala at natuklasang siya ay binihag. Dali-dali niyang kinuha ang telepono upang sumagot at ipaalam sa lalaki. Nang marinig ng bidang lalaki ang paghingi ng tulong, agad siyang humarurot upang harangan ang truck. Bumaba si Kizech ng kotse dala ang baseball bat at pinalo ng ilang beses ang lalaki, dahilan upang mawalan ito ng malay. Ang bidang babae, natatakot at humihikbi sa loob ng likuran ng truck, ay biglang nakita ang lalaki at tumakbo upang yakapin ito habang umiiyak ng malakas. Kalaunan, dinala ng bidang lalaki si Baohui sa likod pabalik. Inisip ni Kizech na kahit na si Ziyu man siya o hindi siya palalampasin ni Jingru Chen. Mas mabuting manatili ka sa tabi niya para mas ligtas. Nagtanong ang bidang babae kung paano kung bumalik ang totoong si Ziyu, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Kizech. Dahil ang totoong si Li Ziyu ay patay na. Dahil natatakot siya na baka magpakita si Jingru Chen at saktan siya. Kalaunan, inakala ng bidang babae na pansamantala siyang ligtas hanggang sa makita niya ang isang tumpok ng pagkain sa mesa. Natakot siya at nanginginig, alam niyang hindi titigil ang babae. Gusto pa niyang lasonin ang pagkain. Siguradong tapos na, hindi alam ni Baohui ang gagawin. Nang matapos lamang sabihin ng bidang lalaki na ito ang pagkain na inihanda niya, agad siyang umupo at kumain ng marami. Nais ni Kizech na bumalik sa kanyang silid upang magpahinga, ngunit pinigilan siya ni Baohui dahil natatakot siya na baka pasukin siya ng mga ito at saktan sa hating gabi. Malinaw na nangako siyang poprotektahan ang bidang babae. Kung hindi niya ito magawa, magre-resign si Baohui at aalis na. Pagkatapos, nagkasama silang natulog pero sa sahig natulog ang babae. Biglang may narinig ang bidang babae na kakaiba. Natakot siya at tumalon para tumabi kay Kizech. Lumabas na ang ringtone lang pala iyon ng telepono ng bidang lalaki. May tumawag para ipaalam na nahuli na nila ang driver at handa itong ituro si Li Zihe bilang may kagagawan. Ngayon, ligtas na sila. Gusto ni Kizech na bumaba ang babae para matulog pero tumanggi siya ng mariin. Alam ni Baohui na mabait siya, kaya sigurado siyang walang gagawin sa kanya. Biglang humarap ang bidang babae para may itanong pero bigla siyang napansin na tila masyadong malapit na sila sa isa't iisa. Hahalikan na sana nila ang isag-iisa. Ngunit nakita ni Kizech ang larawan ni Ziyu sa mesa kaya tumigil siya at humarap sa kabilang direksyon. Kinabukasan, nakaupo ang bidang lalaki at nagteteya habang nagre-report ang sekretarya tungkol sa kaso kagabi. Bigla, nagising si Baohui at nagreklamo na masyadong siyang napagod kagabi kaya na-late siya ng gising. Nahiya ang bidang babae nang makita niyang may ibang tao doon at tahimik na lang na umupo at hindi na nagsalita pa. Matapos umalis ang sekretarya, humingi ng pahintulot si Baohui kay Kizech na mag-leave ng 2 araw para umuwi sa kasal ng kanyang kapatid. Hindi ito inaprubahan ni Kizech at walang negosasyon. Dahil hindi siya palalampasin ni Jingru Chen, kaya kailangan ng bidang babae na linawin ang mga hangganan sa lahat ng bagay sa nakaraan. Wala nang nagawa si Baohui kundi purihin siya at maglambing pa sa harapan niya. Sa huli, pumayag din ang bidang lalaki na ihatid siya para makita ang kanyang kapatid. Ngunit 0 minuto lang. Labis na natuwa at nagalak ang magkapatid nang magkita at pagkatapos ay umupo sila upang magkwentuhan at magpayuhan. Sinabi niya na may bago siyang trabaho na napakahusay at kailangan lang niyang mag-business trip
trip sa ibang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kaya hindi niya madadaluhan ang kasal ni Baoting. Labis na nalungkot ang kapatid, ngunit naiintindihan at nakikiramay sa karera ni Baohui. Pagbalik ng bidang babae sa kotse, biglang lumabas si Jiaming at hinarangan siya. Labis siyang nagsisisi na nakipaghiwalay siya kay Baohui noon at patuloy na sinisisi ang sarili. Ngunit iba na si Jiaming ngayon, kaya gusto niyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang makabawi sa panghihinayang na iyon. Lumabas ang bidang lalaki ng kotse at nasaksihan ang buong pangyayari. Kahit may asawa na si Jiaming, gusto pa rin niyang maging kabit niya si Baohui. Ibinigay pa niya ang room key ng hotel at magbabayad ng halaga na ikalulugod ng bidang babae. Hindi na nakatiis si Kizech, kaya lumabas siya at tinapik sa balikat ang lalaki at nagpasalamat sa imbitasyon. Nang makita niyang umaalis ang dalawa, nag-iba ang ugali niya at binatikos siyang salot at nakansela pa ang kasal at nagkaroon pa ng malaking utang. Ngunit hindi ito pinansin ni Kizech. Pagdating nila malapit sa dalampasigan, bigla siyang huminto at lumabas para makapag-iyak ng tahimik ang bidang babae. Gayon din, kumusta na ang kasal ni Baoting? Kung hindi pa, aayusin na ng bidang lalaki ang lahat. Dumating ang dalawa sa isang marangyang kasal sa hotel. Labis na natuwa si Baohui na pinunduhan ni Kizech ang buong kasal ng kanyang kapatid. Gayunpaman, hihilingin niya sa kanyang assistant na mag-isip ng nakakumbinsing dahilan dahil ayaw niyang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kabilang banda, tumawag si Baoting sa bidang babae para magbalita ng maganda dahil nanalo siya sa grand prize. Wala nang bayad ang lahat ng gasto sa kasal mula sa mamahaling hotel, kaya labis na ikinagalak nito ni Baoting. Bumalik sa bahay ang bidang lalaki at babae. Ibinigay niya ang bank card sa babae, bilang dowry bigay kaya na inihanda para sa kanyang kapatid. Nagtanong si Baohui kung kaya ba siya tinatrato ng napakabuti ni Kizech ay dahil kay Siyu. Hindi ito inisip ni Kizech dahil malaki ang naitulong niya. Sa makatuwid, karapat-dapat ang bidang babae sa mga gantimpalang ito. Para sa bidang lalaki, hindi si Baohui ang substitute pamalit ng sinuman. Kalaunan, umupo silang dalawa at nag-isip ng paraan kung paano ibigay ang malaking halaga nang hindi nagdududa si Baoting. Bigla siyang nakaisip ng paraan, iyon ay ang mag-scratch ng lottery ticket at kunin ang premyo. Ngunit kahit nagkaskas na sila ng libu-libong tiket, wala pa ring nanalo. Biglang may dumating na estranghero na may dalang tiket para ipasuri at nanalo ng 800 milyon. Kaya agad siyang hinarang ng dalawa at gusto siyang bilhin ang tiket sa dobleng presyo. Sa wakas, nakuha nila ang nananalong tiket at humingi ng tulong sa may-ari na ibigay iyon sa batang babae sa larawan. Naghintay silang dalawa sa labas ng kotse hanggang sa makita nila si Baoting na lumapit. Ngunit nagtaka si Kizech kung bakit alam ni Baohui na darating ang kanyang kapatid. Lumabas na dahil mahirap sila, kailangan niyang pumunta doon para bigyan ang sarili niya ng kaunting pag-asa. Pumasok si Baoting sa tindahan at naghintay na suriin ng kabilang tao kung nanalo ba. Sinunod ng may-ari ang bili ng dalawa, kaya nakipagtulungan siyang palitan ang nananalong tiket. Tumalon si Baoting sa tuwa at mabilis siyang tumakbo pabalik, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas at natumba. Sa kabutihang palad, walang nangyari kay Baoting dahil sinalo na siya ng malaking premyo. Pagdating ng araw ng kasal, tila napakatahimik at pinag-uusapan pa ng mga tao. Nag-uusap ang bidang lalaki at babae sa balkonahe sa loob ng bahay dahil hindi niya pinayagan ang babae na dumalo dahil sa takot na baka may dumating na panganib. Humihikbi si Baohui habang umiiyak at inisip pa na mas mahalaga ang kaligayahan ng kanyang kapatid kaysa sa kanyang sariling buhay. Kinuha ni Kizech ang scratch ticket at ibinigay sa babae. Kung mananalo si Baohui, papayagan niya ang bidang babae na dumalo sa kasal. Sa kabutihang palad, napakaswerte ni Baohui ngayon kaya dadalhin niya si Baohui sa kasal ng kanyang kapatid. Si Baoting ay nasa seremonya ng pagpapalitan ng singsing, ngunit tumingin pa rin siya sa gate at hinintay ang kanyang ate, kaya naabala siya sa kasalukuyang nangyayari. Biglang dumating ang bidang babae at masayang tumakbo si Baoting at niyakap siya. Umiiyak ang batang babae at inakalang hindi na siya inaalagaan ng kanyang ate. Nag-uusap sila nang biglang marinig nila ang mga tao na nagbubulungan at sinisiraan si Baohui. Ngunit ngayon ang mahalagang araw at hindi dapat magalit ang bride nobya. Biglang dumating ang bidang lalaki sa kasal at kinilala siya ng lahat bilang si Kizech. Hindi inaasahan na si NS Boting ay may prestige kapurihan na maimbitahan si Zhao Kizech na dumalo. Tumayo siya upang magbigay ng maikling talumpati upang batiin ang ikakasal na nagpaiyak kay Baohui. Pagkatapos ng kaganapan, umalis ang bidang lalaki at babae at bigla nilang nakasalubong si Jingru Chen. Ginamit niya ang pagkakataong lumapit at hinila ang buhok niya upang maging ebidensya para malaman ng lahat na fake Pekeziyu lang siya. Pinauna ni Kizech ang bidang babae at siya na ang bahala sa lahat. Pumasok silang dalawa sa tea room silid inuman ng tsaa upang mag-usap at napakasimple lang ng kondisyon ng babae. Nang sumang-ayon si Yi Tsie, natanggapin ang pag-amin ni Botu sa Board of Directors na siya ang huwad na Kidu. Sasabihin rin niya sa board ang tungkol sa tunay na kalidad ni Kidu. Hindi inaasahang ang chairman na si Tia ay isang marangal na tao na nakakalimutan. Tiempo namang ang mga kamag-anak sa probinsya ng male lead ay kakilala ng driver na sanhi ng aksidente noong taon na iyon. Sa tingin ko sa oras na iyon, hindi lang basta-basta maaalis si Teddy Divi sa listahan ng Board of Directors. Nagingit-ngit siya at wala siyang magawa sa kapangyarihan ng pamilya Z at mayroon pa silang isang buhay na saksi sa aksidente.
insidente. Kinaumagahan sumunod ang female lead kay TDF dahil mayroon siyang napaka-interesanting bagay na gustong ipakita sa kanya. Kahit alam ng male lead na lubhang mapanganib para sa kabilang panig ang umalis ng ganoon, pinayagan pa rin niya si Botu na sumakay sa sasakyan kasama si Chairman Pierre. Ngunit palihim pa rin siyang nagpadala ng mga tao upang protektahan siya. Kalaunan, nagpunta sila sa isang restaurant kung saan ibinigay ni Teddy Diffie sa female lead ang mga larawan ni E.T.C. na sumusubaybay kay Tidu noong buhay pa ito. Ngayon, si Botu ay isang piyesa sa chess na maingat niyang pinlano. Nag-aalala ang female lead at hindi niya inaasahan na ganoon ang klase ng tao si Chairman Trieu. Pagsapit ng gabi, malungkot na nakaupo si Botu mag-isa sa labas ng kalsada habang umiinom ng serbesa. Biglang dumating ang male lead, sinumbatan siya kung bakit napakarami niyang iniinom at binuhat pa uwi ng bahay ang kabilang panig si Chairman Trieu. Basang-basa ang female lead habang humihingi sa kanya na huwag na siyang maging mabait sa kanya dahil natatakot si Botu na baka hindi niya mapigilan ang sarili at tuluyang mahalin si E.T.T. Kinabukasan, pagkababa pa lang nila ng sasakyan, agad siyang umalis at nagpunta sa ibang lugar, gustong lumayo kay Chairman Trieu. Walang tigil sa pagsunod ang male lead at bigla niya itong hinila pabalik para tanungin kung ano ang lahat. Lumalabas na kahapon, sinabi ni TDF sa kanya ang tungkol sa pagpapabaya ni E.T.F. na patayin siya. Humagulgol si Botu na gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang tunay na kalidad ni Tidu. Tahimik lamang umiyak ang male lead, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding inis at ayaw nang banggitin ang bagay na iyon muli. Kasunod noon naganap ang meeting ng Board of Directors. Matapos tumayo si Chairman Trieu at tapusin ang kanyang presentasyon, biglang dumating si TDF na may dalang XP na gusto niyang ipakita sa lahat. Agad-agad namang nagulat ang sekretarya kay GTF na nawawala ang driver at hindi na rin makita ang kanyang pamilya. Ipinakita niya sa lahat ang mga larawan at nakita ng lahat na iyon si Tidu. Ang taong ito talaga ay si Botu at mayroon pa siyang larawan mula sa kasal ni Bodit. Ayon sa paliwanag ni Chairman Trieu, hindi iisa ang dalawang babae. Upang patunayan ang kanyang hinala, ipinatawag ni Teddy Diffie ang Customer Service Director ng hotel na nag-organisa ng wedding party sa mismong tirahan ni Bodit. Nagpatuloy siyang buksan ang video para pakinggan kung sino ang taong lumabas sa kasal noong araw na iyon, kung si Botu ba o si Tidu. Ayon sa sinabi ni Bodit, totoo na dumalo ang kapatid ni Bodit noong araw na iyon, ngunit ang taong nakita ng lahat ay hindi ba ang yaong mistress. Tahimik at walang imik ang male at female lead. Biglang lumabas si Botu sa video, nagdulot ng paghupa sa hinala ng mga shareholders. Nagalit siya at hindi makapaniwala, lumingon pa at sinisi si E.T.F. na tiyak na may ginawa siyang kalokohan tungkol dito. Pagkatapos ng meeting, naglakas loob ang female lead na tanungin si Chairman Trieu tungkol sa tao sa video, kung si Tidu ba iyon, hindi ba siya patay na. Ang sabi ng male lead, si Botu na ngayon ang tunay na Tidu. Hindi siya sumuko, kinuha niya ang lahat ng larawan na ibinigay ni Teddy Diffie sa kanya, inihagis sa kabilang panig, at agad na umalis. Pagkalabas, agad na hinila ng female lead ang driver at nagmadaling pumunta sa tirahan ni Bodit. Nang magtanong siya, nalaman niyang kakatapos lang umalis ng taong iyon. Kaya hinabol siya ni Botu, ngunit natuklasan niyang nagkamali siya ng tao. Pagdating ng gabi, pag-uwi ng female lead, sinumbatan siya ni E.T.F. Nangako siya minsan sa kanya na liliwanagin niya ang mga hangganan sa lahat ng bagay sa nakaraan. Ngayon, naniniwala ang lahat na si Botu ay si Tidu. Kapag nalantad ang bagay na ito, akasuhan siya ng fan group ng Pandaraya. Hindi iyon matanggap ng female lead at sinimulan niya itong batikusin. Ngunit pagkatapos, hinila siya pabalik at binalaan na mas makakabuti sa kanya ang sumunod kay E.T.F. Kinuha ni Chairman Trieu ang kanyang telepono upang ipaalam sa kanyang assistant na simula ngayon, bawal nang umalis ang young mistress sa mansyon. Kinabukasan, kinailangan ng male lead na maglakbay ng ilang araw kaya pinagbilinan niya ang kanyang sekretarya na alagaan siyang mabuti at nagpapadala siya ng mga gamit na gusto ng mga babae para malayang makapamili si Botu. Hindi maintindihan ng sekretarya kung bakit napakabuti ni Chairman Trieu sa female lead, ngunit hindi naman niya sinasabi sa kanya. Sa kabilang banda, sunod-sunod na dinala ng assistant at mga katulong ang pinakabagong damit at accessories mula sa tindahan para sa yaong mistress. Ngunit nakatuon lamang si Botu sa pagtingin sa kanyang telepono, hindi nagbigay pansin sa mga taong naglilingkod sa kanya. Biglang nakatanggap ng text message ang female lead mula sa kanyang kapatid na babae tungkol sa bag ni Tidu. Alam niyang may pahiwatig ito tungkol sa kanya, kaya naghanap si Botu ng paraan upang makabalik. Ginamit niya ang dahilan na mamamasyal sa labas para takasan ang bodyguard. Ngunit tumawag ito kay E.T.F. kaya may kasama siyang driver. Pagdating ng sasakyan, mabilis na tumakas si Botu at iniwan ang driver. Pagkarinig ng balitang ito, agad na pinagalitan ni E.T.F. ang kanyang mga tauhan. Samantala, nang bumalik si Botu sa maliit na bahay, natagpuan niya sa loob ng bag ang isang teleponong tumutunog na may tawag mula sa taong nagngangalang Terence Tonyan. Lubos siyang nagtataka kung bakit kilala ni Tidu ang taong iyon. Matapos mag-alinlangan, sumagot siya sa tawag at nakipagkita si Terence Tonyan kay Tidu kinabukasan. Upang malaman ang katotohanan, agad na sumang-ayon ang female lead at pagdating niya, masayang sinalubong siya ni Terence Tonyan. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagsuporta upang makapagturo siya sa GDT minsan. Tinanong din niya kung bakit masyadong mataas ang itinakdang presyo ni
Idu para sa kurso. Pagkaalis ni Thunyan, pinag-isipan ng female lead ang lahat at nalaman niyang ito ay bitag na inihanda ni Idu para sa kanya. Hindi maaaring nagkataon na kailangan ng kanyang kapatid ng matrikula at may ganoong malaking halaga ng pera sa harap niya. Pagkatapos magbayad ng malaking halaga at biglang naglaho, baka ang kliyente ay si Idu. Tinawagan ni Botu ang malaking kliyente at agad namang nagring ang telepono na iyon. Biglang lumitaw si Etifi sa likuran. Maingat siyang nagsuot ng jacket at inanyayahan si Botu na umuwi. Ngunit alam na niya ang lahat kaya't kinumpronta niya ito at hinanap si Idu sa buong silid ngunit wala siyang nakita. Walang sinabi si Etifi kundi niyakap si Botu at marahang hinimok siyang umuwi ng maayos. Nang makita niyang tahimik ang kabilang panig, nagpa siya ang female lead na tapusin na ang kanilang kooperasyon doon. Upang mapigilan si Botu sa pag-alis, kinailangan niyang sabihin ang katotohanan kahit na ito ay napakalupit. Matagal nang alam ni Idu ang pagkakaroon ng kanyang doble. Ang pagpapanggap ni Botu bilang si Idu ay kagustuhan mismo ni Idu. Ang malaking pamana na iyon ay ibinigay din ni Idu kay Botu. Dahil noong taong iyon, nagplano si Seti ng aksidente sa sasakyan upang mawala si Idu sa buhay na ito. Sa kabutihang palad, nalaman ni Etifi ang balita at dumating upang iligtas siya. Sa ilalim ng pakiusap ng kabilang panig, naghanap siya ng lugar upang magtago para kay Idu upang mawala siya tulad ng gusto ni Etifi. Dahil ang pagkabata ni Idu sa piling niya ay laging kontrolado. Gusto lang niyang magtago doon habang buhay. Hanggang isang araw ay natuklasan ni Idu ang isang babae na kamukha niya na nagngangalang Botu. Kasabay nito, si Tenha ay nasa kritikal na kondisyon. Kung hindi magpapakita si Idu, ang 60 bilyong pamana ay mapupunta kay Seti. Dahil hindi niya matiis, nagplano si Idu upang mahulog si Botu sa bitag at kusang loob na maging siya. Sa pagkarinig nito, nalito si Botu at gustong bumalik sa kanyang dating sarili. Nang makita si Etifi na nakakunot ang noo, tinanong niya ito kung tinuturing ba siya nitong si Botu o si Idu kaya inalagaan at pinahalagahan niya ito sa matagal na panahon. Nag-atubili si Etifi sandali at pagkatapos ay tumakbo upang masidhing halikan si Botu. Kasabay nito, umalis si Idu na nakita ang eksenang ito mula sa labas. Tumakbo si Botu nang makarinig ng ingay para hanapin si Idu, ngunit tanging ang larawan niya lang ang nakita niya sa labas ng pinto. Pagkatapos noon, nakatanggap din si Etifi ng text message na naglalaman ng huling pamamaalam ni Idu. Umalis na siya at nilisan ang visit key. Nagpasalamat si Idu sa kanyang kuya dahil sa patuloy na pagprotekta sa kanya. Sa wakas, natupad na ang pangako na pagkatapos ng 10 taon, magkakaroon sila ng buhay na gusto nila. Pagkasabi nito, inanyayahan siya ni Etifi sa isang lugar. Sa isang maliit na eskinita, kumuha siya ng band-aid at tinanong si Botu kung may naaalala siya. Lumalabas na si Botu ang sumagip kay Etifi mula sa mga masasamang bata na nambubuli sa kanya noong bata pa siya. Sa eskinita na ito, ibinigay niya sa kanya ang band-aid. Ikinuwento ni Etifi na makalipas ang ilang araw, binubuli siya ulit ng mga bata, ngunit si Botu ay nawala na. Sinabi rin ng female lead na dinala sila ng lalaking iyon sa Tide. Kahit hinanap niya ang batang lalaki noong taong iyon, hindi siya nakita ni Botu. Sa puntong ito, inihayag din niya ang pinakamalaking sikreto ng pamilya D. Ang si Li Ziyi ay hindi tunay na anak ni Li Qinghe kundi inampon lamang. Maging ang pinakamalalapit sa kanya ay walang alam tungkol dito. Napakabaliw ni Li Qinghe. Nais niyang umangkin kaya hindi niya pinayagan ang sinumang anak na lalaki na lapitan si Li Ziyu. Dahil dito, pinili niyang kontrolin ang nakatatandang kapatid na si Li Ziyi bilang kasintahan ni Li Ziyu. Nang makita niya ang ibang tao, siya ay natigilan dahil magkamukha ang dalawang mukha. Bago iyon, si Qizi ay palaging lihim na nagpoprotekta sa batang babae na nagligtas sa kanya noong taong iyon. Sa wakas, maaari na siyang magsimula ng isang bagong buhay kasama ang taong mahal niya. Kinabukasan, si Bao Hui ay bumalik ng may dangal, ngunit nakatanggap ng balita na ang lahat ng pera ng kumpanya ay inilipat na. Ang kawani ng pananalapi na tao ni Chen Jingru ay naglaho na rin. Kaya bigla hindi nakuha ng supplier ang pera. Nagbayad na ang ahensya ngunit hindi natanggap ang mga kalakal. Naapektuhan nito ang kumpanya kaya ang ahensya at ang supplier ay parehong nagpunta rito upang magdulot ng gulo. Nagpasya si Qizi na pumunta mismo upang pakalmahin ang kaguluhan upang si Bao Hui ay makakaalis ng ligtas. Biglang nakilala ni Xu Jiaming na nakatayo malapit doon si Bao Hui, ang kanyang dating kasintahan na nakaupo sa kotse. Tumayo si Qizi sa gitna ng kaguluhan at nangako na magbabayad ng tama at wasto. Ngunit maraming beses nang niloko ni Chen Jingru ang mga taong ito. Nawalan na sila ng tiwala sa kumpanya. Pagkatapos ipahayag na si Chen Jingru ay inalis na mula sa kontrata ng pamamahala. Mula ngayon, si Qizi ang mamamahala sa pagtanggap at paghahatid ng pera at kalakal, ngunit hindi pa rin ito nalulutas. Isa sa kanila ang nanuntok pa kay Qizi na nagpadugo sa kanyang ulo. Nang makita ni Bao Hui ang taong mahal niya na bumalik sa ganitong kalagayan, labis siyang naawa. Nang makita ang kabilang partido na may luhang namumuo sa mata, hindi napigilan ni Qizi ang sarili na aliwin siya ng isang halik, ngunit sinira ito ng kanyang assistant. Matapos paalisin ang assistant, si Bao Hui mismo ang nagpunas ng sugat para sa kanya. Nang umalis siya upang kumuha ng iba pang gamit, hinarang siya ni Jiaming na matagal nang naghihintay. Alam na may masamang mangyayari, nagkunwari si Bao Hui na hindi niya ito kilala, ngunit madali niyang ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Bao Hui sa pamamagitan ng nuna sa kanyang kamay.
Sa kawalan ng pagpipilian, si Bao Hui ay pumayag na makipagnegosasyon, ngunit humingi si Jiaming ng malaking halaga ng pera kapalit ng kapayapaan para sa kanya. Pagkatapos, ang bida at ang pangunahing lalaki ay magkasamang bumalik. Ako na ang bahala sa kumpanya, kaya si Bao Hui, magpahinga ka ng mabuti. Kinabukasan, hinayaan ni Bao Hui ang taong mahal niya na magsuklay ng kanyang buhok at nagtatanong ng mailambing kung inalagaan na ba niya ang ibang babae. Nang makita ang kabilang partido na nagsiselos, sinabi ni Kizzy na hindi pa niya nasusuklay ang buhok ng ibang babae. Pagkatapos, hinalikan niya si Bao Hui sa labi, dahilan upang mamula ito sa hiya. Nagpahayag si Bao Hui ng pagnanais na maglakad kasama siya, ngunit abala si Kizzy sa pakikipagpulong sa mga kasosyo. Pagkaalis niya para sa pulong, tumawag si Bao Hui sa isang kaklase at asawa ni Xu Jiaming upang humingi ng numero ng telepono nito. Samantala, tinanggihan si Kizzy ng mga kasosyo para sa pulong. Pagkatapos, tumawag siya sa iba pang mga partido, ngunit lahat sila ay tumanggi. Hindi sumuko, hiniling ni Kizzy sa kanyang assistant na hanapin ang listahan ng mga kumpanya na nakipagtulungan kay King Hee sa loob ng nakaraang 5 taon upang makahanap ng isang maliit na pagkakataon. Pagkatapos, nag-imbita siya ng malungkot na si Bao Hui upang maglakad-lakad. Habang nakaupo sa labas, sinabi ni Bao Hui na kapag siya ay nasa ilalim ng stress, madalas siyang maglakad-lakad upang mag-alis ng tensyon. Kinuha niya ang isang matamis na candy upang tulungan si Kizzy na mag-alis ng stress, ngunit dahil isa lang ito, pinagsaluhan nila itong dalawa. Nang gabing iyon, umupo si Bao Hui at inisip ang tungkol sa candy, pagkatapos ay ngumiti ng palihim. Nang matanggap niya ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng asawa ni Jiaming, agad niya itong inischedule upang kunin ang pera. Kinabukasan, nakita ni Bao Hui ang taong mahal niya na natutulog sa work desk, kaya tinakpan niya ito ng kumot at sinamantala ang pagkakataong titigan ang kanyang gwapong mukha. Nagising si Kizzy at niloko rin siya. Pagkatapos, ipinahayag ni Bao Hui na lalabas siya, ngunit hindi na kailangan pang ihatid siya ni Kizzy. Ngunit ang taong ito ay walang katapusang sakim at isa ring mapangahas. Tinanong ni Bao Hui kung hindi ba siya natatakot na maparusahan ng kanyang asawa sa paggawa ng mga bagay na ito. Hindi natakot ang taong ito at nagtangka pa siyang hawakan si Bao Hui. Sa sandaling ito, dumating si Kizzy sa tamang oras upang harapin siya. Binalaan niya ito na huwag gagalawin si Bao Hui kung ayaw niyang mamatay ng mas masahol pa sa buhay. Pagkatapos, bumalik silang magkasama. Sa daan pa uwi, nagalit si Kizzy dahil hindi niya ito sinabi sa kanya. Sinermonan niya ito kung kailangan ba niyang ilagay ang sarili sa panganib bago siya tumigil. Ngunit sa katunayan, binigyan lang ni Bao Hui ang taong iyon ng isang blankong card upang siya ang gumawa ng hustisya. Alam ni Bao Hui na nabubuhay siya sa tulong ng biyenan, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tinanong ni Kizzy kung hindi ba siya naniniwala sa kanyang pangako na kapag si Bao Hui ay nasa tabi niya, mapoprotektahan niya ito ng ganap at ligtas. Si Bao Hui ay may balak sanang magpaliwanag, ngunit hinalikan siya ni Kizzy sa labi. Sinabi ni Bao Hui na nagtitiwala siya sa kanya. Ngunit mula nang mamatay ang kanyang ina, nasanay na siyang pasanin ang lahat ng mag-isa. Napakabuti ng kanyang pagtrato sa kanya sa loob ng ilang buwan. Kaya naisip niya na baka kapag umalis siya, wala na siyang magagawa. Ayaw ni Bao Hui na umasa. Gusto niyang maging katuwang niya. Niyakap siya ni Kizzy at humingi ng paumanhin dahil palagi siyang natatakot na baka masaktan si Bao Hui. Kinabukasan, iniulat ng assistant na hindi pa rin nila mahanap si Chen Jingru, ngunit desidido si Kizzy na halukayin ang lahat ng dako hanggang sa makita niya ito. Sinabi ng assistant na huli na. Ang supplier at ang ahensya ay nagsampa na ng kaso, kaya wala na silang babalikan. Sinabi niya na ang tanging paraan ay hayaang si Bao Hui ang tumanggap ng sisi upang maging ligtas si Kizzy, ngunit hindi siya pumayag. Nang hapong iyon, nagsama silang dalawa sa paglangoy. Hinangaan ni Bao Hui ang buhay ng mga mayayaman. Kung siya ay maging isang mayaman, bibigyan niya ang kanyang nakababatang kapatid ng isang masaganang buhay tulad ng isang prinsesa. Naalala rin niya ang taglamig sa kanyang sariling bayan. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Bao Hui, bigla siyang tinawagan ni Kizzy upang sabihin na umuulan na ng niebe na ikinagulat niya. Pagbaba nila at naglaro sa niebe, nagbalak si Bao Hui na humiling ng isang hiling. Nang makita ito, nagtanong si Kizzy tungkol sa kanyang pangarap at sinabing kung maaari, tutulungan niya itong matupad. Sinabi ni Bao Hui na gusto niyang makapunta sa Switzerland at makita ang Alps kahit isang beses lang dahil hindi pa siya nakapagbiyahe sa ibang bansa kailanman. Pagkatapos, nagtanong si Bao Hui tungkol sa pangarap ni Kizzy, ngunit hindi pa siya nagdasal. Sinabi ng bida na ang mga hiling sa kaarawan ay napakabisa. Sa araw na iyon, dadalhin ko siya sa rooftop ng kanilang bahay. Mahangin at maganda rin ang tanawin sa gabi, kaya tiyak na magugustuhan ito ni Kizzy. Nang gabing iyon, binigyan ng assistant si Kizzy ng isang kontrata at isang baso ng tubig. Ang pag-inom ni Bao Hui ng tubig ay nangangahulugan na ang lahat ay magwawakas na rito. Nang makita ang taong mahal niya, sinabi ni Bao Hui na hindi niya alam kung gaano pa katagal ang magagandang araw na ito. Sinabi ni Kizzy na malapit na itong matapos at ibinigay ang kontrata upang pirmahan niya. Bagamat nakasulat lahat sa Ingles, mabilis na pumirma si Bao Hui at ininom ang baso ng tubig na ibinigay niya. Tinalikuran siya ni Kizzy upang magpaalam dahil hindi niya kayang makita na sinasaktan niya si Bao Hui. Nang gabing iyon, may isang binata na nagdala kay Bao Hui na walang malay na kung saan, ngunit biglang hinarangan sila ng isang sasakyan na galing sa tapat. Gayunpaman, kinabukasan, nasa pamilyar na bahay siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid, na tila walang nangyari. Biglang naramdaman ni Bao Hui na ang lahat ay bumalik sa simula. Pumunta siya sa silid ni Li Ziyu, ngunit walang nakakakilala sa pangalang iyon. Kahit na pumunta siya sa kumpanya upang maghanap ng tao, hindi siya pinapasok ng security guard, kaya nawalan ng pag-asa si Bao Hui. Lumabas na maagang nagbigay si Kizzy ng malaking halaga ng pera at hiniling sa nakababatang kapatid ni Bao Hui na alagaan siya.
Palaging nagpapasalamat si Baoding sa kabaitan ng kanyang kapatid, kaya nangako siyang aalagaan si Bao Tui ng mabuti. Sinabi ni Baoding na ibabalik niya ang kanyang kapatid sa Wencheng. Nang marinig ito, agad na inilabas ng bida ang susi ng kanilang lumang bahay. Pagkatapos magpasalamat, umalis si Baoding. Bagamadi ayaw niyang mahiwalay sa taong mahal niya, kailangan lang ni Kizzy na umupo at gunitain ang masasayang alaala nila. Kinabukasan, inayos ng magkapatid ang kanilang gamit upang umuwi sa probinsya, ngunit ayaw ni Bao Tui na umalis sa bahay na kanyang kinalakhan sa loob ng maraming taon. Hindi lang iyon, palaging nararamdaman ng bida na may kulang sa kanyang puso. Ngunit sa huli, sumakay pa rin siya sa kotse upang bumalik sa kanyang bayan. Sa kumpanya, binayaran ni Kichak ang sahod ng bawat empleyado at nagpaalam sa kanila. Bigla siyang nakatanggap ng pagbati para sa kanyang kaarawan at naisip si Bao Tui. Minsan siyang nangako na dadalhin siya sa bubong upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Habang nasa kotse pabalik sa bayan, tuliro si Bao Tui nang mapanood niya ang isang video recording ni Kichak na tumatayo at humihingi ng tawad sa lahat. Binanggit niya ang isang tao na nag-aalala at nagtatanong tungkol sa kanyang damdamin na nagpaalala kay Bao Tui ng bawat alaala niya kasama si Kichak. Ang taong palaging nagtitiwala sa kanya at sa korporasyon ni Kichak ay walang iba kundi si Bao Tui. Nang makita na patuloy na binabanggit ng kabilang partido ang kanyang mga sinabi, akala ng pangunahing bida ay panaginip lang ito. Biglang tumunog ang alarm para sa kaarawan ni Kichak. Agad na hiniling ni Bao Tui na huminto ang sasakyan at tumakbo ng mabilis patungo sa bahay nilang dalawa. Sa oras na ito, hawak ni Kichak ang dalawang lata ng inumin, mag-isang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Inisip niya ang kanyang desisyon na panatilihing buhay si Bao Tui kahit na sila ay naghiwalay. Sa huli, nasiyahan pa rin ang bida sa kanyang pinili. Nais ni Kichak na maging ligtas ang kanyang minamahal sa kanyang paglalakbay at umalis. Sapagkat kapag mahal mo ang isang tao, masaya ka na rin sa loob mo basta't maayos ang kanilang pamumuhay. Nang dumating si Bao Tui, nakita lang niya ang lata ng inumin doon at habang iniisip ang magagandang alaala, biglang may isang lalaki na lumapit ngunit hindi ang pangunahing bida na nagdulot ng pagkadismaya kay Bao Tui. Sa kumpanya, dahil sa pagiging responsable ni Kichak, sinisi siya ng mga kasosyo. Dahil sa kawalan ng magagawa sa malaking halaga ng kabayaran, umupo na lamang si Kichak at pinakinggan ang mga ito na nagpapahiya sa kanya. Biglang lumitaw si Bao Tui bilang si Efei Tudu na nagpatakot sa mga taong iyon. Hindi rin sila makapaniwala sa kanilang mga mata nang biglang buhay na naman si Efei Tudu. Matapos linawin ni Bao Tui ang kanyang pagkatao, yumuko siya at humingi ng tawad sa lahat dahil sa hindi mahigpit na panloob na pamamahala ng kumpanya na nagdulot ng pagkalugi sa mga kasosyo. Nag-alok si Bao Tui ng solusyon at tinanong ang lahat kung handa silang samahan ang korporasyon upang malampasan ang kahirapan at bibigyan sila ng prioridad na bayaran ang isang bahagi ng kanilang utang. Ang natitirang halaga ay babayaran sa isang tiyak na panahon na may pinakamataas na interes. Nang makita ang isang magandang alok mula sa langit, pumayag ang mga kasosyo isa-isa. Matapos malutas ng maayos ang lahat, sinabi ni Bao Tui na ito ay dayuhang ari-arian na nakapangalan kay Efei Tudu. Nang araw na iyon, palihim na dumating ang manager at ibinigay sa kanya ang lahat ng dayuhang ari-arian na ibinenta ni Efei Tudu mismo, umaasang maililigtas nito kahit papaano ang korporasyon. Bagaman hindi pa ito tuluyang nalulutas, sapat na ang halagang ito upang makahinga si Kichak at simulan ang pagtatatag ng kanyang negosyo. Pagkatapos, sinisi ni Bao Tui ang kabilang partido dahil hindi siya nito kinausap. Ito ay dahil lang sa nag-aalala si Kichak sa kanyang kaligtasan. Sinabi niya na matagal na siyang nasa Tanho, kaya hindi niya ito maaaring iwan. At sigurado si Bao Tui na mananatili siya kasama ang Tanho upang lutasin ang napakalaking utang na ito, hindi ba? Labis na nagtitiwala ang pangunahing bida sa kanya, kaya kahit matalo siya, handa siyang gawin ito ng buong puso. Pagkatapos, muli silang nagpalitan ng mainit na halik. Biglang tumakbo ang assistant at nagulat tungkol kay Trankan, sa nursing home sa ilalim ng pangalang Tanho. Higit pa rito, kusang loob na nakipag-ugnayan si Trankan sa kanila. Kinabukasan, pumunta ang pangunahing bida at ang bida sa lugar na napagkasunduan upang hanapin si Trankan at alamin ang buong kwento. Pareho silang nagulat nang magkita sila sa ganitong sitwasyon. Nakita ni Bao Tui na nawawala ang isang paa nito at nalaman niya na naaksidente ito sa trapiko, sa paraan na pinatay ni Kan si Efei Tudu. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang pera ng kumpanya ay wala sa kanya dahil ipinagkanulo siya ng financial staff at naging tapat sa iba. Ang taong ito ay walang iba kundi si Efei Tanho. Ngunit walang sinuman ang naniwala sa kanyang sinabi. Ang dahilan kung bakit siya naglagay ng maraming pagsisikap ay upang ilantad si Efei Tudi. Bagaman alam na ni Kan na hindi simple ang relasyon ng kanyang asawa at ni Efei Tudi, nanatili siyang tahimik upang iligtas ang kanyang buhay. Simula nang kumalat ang chismis, laging iniisip ni Efei Tanho na buhay pa ang kanyang anak na babae. Ayaw lang siyang makita. Kaya naman, gumawa siya ng peking kamatayan upang gamitin ang malaking pamana upang piliting lumitaw si Efei Tudi. Hindi niya inaasahan na si Tudi ay tinalikuran ang kanyang marangyang buhay at umalis sa pamilya de. Hindi rin niya naisip na may isang babaeng kamukha
dukha ni FA2D, kaya gihinang masira ang kanyang plano. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang kanyang trump card na si Tran Canhu. Bagamat nagdududa pa rin sila sa katang-isip na kwento, naniwala lang sila nang ibigay ni Canhu ang litrato ni Canho. Pagkatapos, sinabi ni Canhu na gusto niyang makipagtulungan sa kanilang dalawa upang pabagsakin si FA Danho na kasalukuyang nasa basement ng hotel. Agad na bumalik ang dalawa sa hotel upang hanapin si Canho. Sa oras na ito, itinali niya si Tudi at tinakot siya. Ginagamit ang bawal na pag-ibig upang pilitin ang kanyang anak na babae na manatili sa kanyang tabi. Pagkatapos ay inabot niya kay Tudi ang isang kutsilyo upang magpasya siya para sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang pangunahing bida at ang bida ay nakatingin sa kanilang dalawa mula sa ibaba. Hiniling ni Bao Tui na pigilan si Tudi habang tumatakbo si Kichak upang iligtas siya. Ngunit pagdating niya, nakahiga na si Tanho sa isang pulang dugo at takot na tumakas si Tudi. Pagkatapos, mag-isa si Tudi na gumala sa labas at pinanood ang mga paputok na parang maliit niyang kaligayahan. Sa wakas, nakatakas din si Esay Tudu mula sa hawla na ibinigay ni Tanho. Samantala, ang magkasintahan ay labis na natuwa nang malaman nila na si Esay Danho ay namatay dahil sa sakit sa puso. Lumalabas na habang naglalaban silang dalawa, biglang inatake siya at namatay. Ito ay maituturing na masamang kapalaran para sa masasamang gawa. Sa dulo ng kwento, iniwan ni Tudu ang kanyang pagkakakilanlan at ang 60 bilyong yuan na account para kay Bao Tui. Samantala, nanatili ang pangunahing bida sa Manor at ipinagdiwang ang kanyang ika-negatibo 26 na kaarawan para sa kanya. Pagkatapos, ginamit ni Bao Tui ang malaking halaga upang magtatag ng isang angel fund na masigasig na suportado ng lahat. Nang wala na siyang dapat pag-alalahanin, nagpaalam si Bao Tui sa pagkakakilanlan ni Tudu. Bumalik sa kanyang sariling buhay, napagtanto ni Bao Tui na ang marangyang buhay na kanyang naranasan. Ang kayamanan na nakuha ng walang pagsisikap ay puno pala ng panganib. Sa huli, nagpasya siyang magpaalam sa pagkakakilanlan ni Esay Tudu at kusang loob na sumuko. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at hinatulan ng 5 taong pagkakakulong. Matapos siyang makalaya, masayang tinatamasa ni Bao Tui ang kanyang malayang buhay nang biglang makatanggap ng tawag para sa isang regalo mula sa isang hindi kilalang numero. Kahit na nakulong lang siya ng ilang taon, nag-ingat pa rin si Bao Tui at sinigawan sila bago ibaba ang tawag. Biglang dumating si Kichak mismo upang tulungan siyang kunin ang premyo. Lumalabas na ito pala ang plano niya para sorpresahin si Bao Tui. Tinupad ni Kichak ang hiling ni Bao Tui na manood ng Snow sa Alps na labis niyang ikinatuwa at ang review ng pelikula ay nagtatapos dito. Salamat sa inyong panonood. Kung mayroon mang pagkakamali, mangyaring magbigay ng inyong komento sa seksyon ng komento. Paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video.